Bago tayo magtapos sa nobela na ito, maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, lalo na sa ating mga solid members. Maraming salamat po sa inyong mga lods. Kabanata 7281. Ang tungkod ng Jekuthil ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Kung ito ay talagang nasa iyong sasakyan, Harvey, mapapahamak ka, sinabi ni Juliana ng may smugness sa buong mukha niya. Kahit na si Hawk ay nagsuot ng parehong hitsura na parang siya ay na-cornered si Harvey. Si Harvey ay cool na sumagot, kahit na nasa aking sasakyan, na malinaw naman na hindi, huwag kalimutan na ako pa rin ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang H. Sino sa palagay mo ang maghanap para sa aking kotse? Siyempre gagawin ko, sabi ni Juliana habang binubuksan niya ang isang dokumento at nagtapon nito. Sa Grand City, hanggat 4 sa 7 pamilya ang nag-aprobo ng isang bagay, maaari akong maghanap kung saan ko nais sa Grand City. Siyempre, mabibigyan kita ng isang pagkakataon na humingi ng kawalang kasalanan. Kung si Harvey ay hindi kinatawan, inutusan na niya ang kanyang mga tao na maghanap sa kotse ng walang pag-aatubili. Sumimangot ng bahagya si Harvey at ibinaba ang bintana. Pagkatapos, binigyan niya ng sulyap si Alexei. Nagmaneho ka ba ng kotse sa labas ng garahe kahapon? Si Alexei ay agad na sumagot, kinuha ko ito upang hugasan kagabi. Maghintay, huwag mong sabihin sa akin. Bago pa natapos ni Alexei ang anumang bagay, mabilis na binuksan ni Harvey ang console ng pasahero, at dumilim ang kanyang ekspresyon. May isang tungkod na nakahiga sa loob. Ito ang maalamat na tungkod ng Jekuthil. Ang isang tao ay dapat na nagtanim nito doon sa gabi bago. Ang pinakamahalaga, kung natagpuan ito ni Juliana at ngayon, walang paraan na maklear nila ang kanilang mga pangalan. Hindi makita ni Alexei kung ano ang nasa loob mula sa kanyang anggulo, at agad niyang tinanong, may anumang bagay sa loob? Wala, mahinahon na sabi ni Harvey. Pagkatapos, may isang pag-agos ng enerhiya, at hindi niya pinalampas ang hindi mabibili na tangkod ng Jekuthil na maging alikabok. Pagkatapos, ginamit niya ang isang basa na tuwalya upang panasan ang abo at sinabing, napagtanto ko lang na ang kotse ay hindi malinis ng maayos. Pumunta sa isa pang paghuhugas ng kotse sa susunod. Tumango si Alexei at sumimangot, na nagsasabing, kung gayon, dapat ba natin? Hayaan silang maghanap sa lahat ng gusto nila, sabi ni Harvey habang pinaliit niya ang kanyang mga mata. Kung sila ay sapat na matapang upang hadlangan tayo ng ganito, dapat na sila ay handa na. Tingnan natin kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Pagkatapos, binuksan ni Harvey ang pintuan ng kotse at lumabas, nakatingin kay Juliana at Hawk ng mahinahon. Fine, maghanap sa lahat ng gusto nyo. Kung mahahanap nyo ang tinatawag na tungkod ng Jekuthil, aaminin ko ang krimen. Ngunit kung wala kang mahanap, paano mo ako babayaran? Nang marinig ni Juliana kung ano ang sasabihin ni Harvey, ngumiti siya ng malamig at sinabing, kung hindi namin ito mahahanap, malinaw na ikaw ay walang kasalanan. Ano pa ang gusto mo? Ngumiti si Harvey. Ito ay eksaktong dahil ako ay walang kasalanan na gusto ko muna ang mga malinaw na termino. Kung hindi man, kung may maaaring magsimulang maghanap sa akin dahil lamang sa hinala, ano ang punto ng pagiging isang kinatawan, di ba? Tingnan natin. Maaari mong hanapin ang kotse sa lahat ng gusto mo. Maaari mo ring haborin ito. Magsasagawa ako ng responsibilidad para sa anumang nahanap mo. Pagkatapos, ang ekspresyon ni Harvey ay naging malamig. Ngunit kung wala kang mahanap, maghanda ka na pumunta sa ospital upang makuha ang iyong mga binti sa mga cast. Meron bang anumang mga pagtutol? Naramdaman ni Juliana na parang ang nakabandage na mga braso niya ay nasasaktan. Nagpalitan sila ng sulyap ni Hawk at pagkatapos ay tumingin sa ibang direksyon. Sinundan ni Harvey ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay nakita niya si Dan at ang kanyang entourage na nakatayo doon gamit ang kanilang mga kamay sa likuran. Naglock ang mga mata ni na Harvey at Dan, na hindi rin lumayo. Pareho silang tumingin sa bawat isa ng may malalim na pag-unawa. Samantala, nanginginig si Juliana, na parang nakatanggap siya ng ilang uri ng utos. Kinuha niya ang kanyang mga ngipin at tiyak na sumigaw, maghanap sa kotse.
Sa kanyang utos, ang lahat ng kanyang mga tauhan ay sumugod ng pasulong tulad ng mga lobo na nasa sabik. Malinaw ang kanilang target, ang upuan ng pasahero na si Harvey ay nakaupo ng ilang sandali. Ngunit nang buksan nila ang kompartimento, lahat sila ay natigilan. Para bang hindi nila ito matatanggap, hinanap nila ang bawat pulgada ng kotse. Nang makarating sila sa dulo, dumilim ang kanilang mga ekspresyon. Miss Juliana, wala, sinabi ng taong nangunguna sa pagsisiyasat, at namutla ang kanyang mukha. Parehong nagyelo sina Juliana at Hawk bago na paungol, imposible. Ang dalawa sa kanila ay tumakbo papunta sa kotse at sinubukan na maghanap sa kompartimento gamit ang kanilang mga may bandaged arm. Ngunit wala doon. Si Juliana ay nasa gilid ng pagbagsak habang siya ay sumulyap kay Harvey. Nasaan ang tungkod ng Jekyll? Nasaan ito? Nasa loob lang ito ng kompartimento. Ang taong nagsabi sa kanya ay mas maimpluwensya kaysa sa kanya. Hindi na kailangan niyang magsinungaling sa kanya sa isang bagay na katulad nito. Iyon ang dahilan kung bakit si Juliana ay nasa gilid ng pagbagsak. Hindi ko nakita ang anumang tungkod ng Jekyll o Jeremiah o kung anuman ito. Kaya itigil ang pagsubok na epin ang mga maling akusa na tulad nito sa akin, walang pag-iingat na sinabi ni Harvey. Dahil wala kang nahanap, hindi mo ba ako babayaran? Bumagsak si Juliana. Ikaw ang nagnanakaw ng aking Jekyll, Harvey. At nais mong mabayaran ka. Hindi pa ito tapos. Ilalantad kita sa huli. Habang siya ay nagsalita, binigyan ni Juliana si Hawk ng isang hitsura, at ang dalawa sa kanila ay aalis. Alam nila na wala silang batayan na tumayo, kaya't hindi na nila pinaplano na manatili pa. Sinabi ko bang maaari kayong umalis? Malamig na sinabi ni Harvey. Kung hindi mo ako babayaran, kukuha ako ng mga bagay sa aking sariling mga kamay. Gamit nito, sumulong si Harvey at sinipa ang parehong si Juliana at Hawk sa lupa. Nang walang pag-aatubili, gumawa siya ng isa pang hakbang pasulong. Crack! Ito ay ang mga tunog ng mga buto na nabali. Sina Juliana at Hawk ay agad na sumigaw sa paghihirap habang gumugulong sila sa lupa. Ang kanilang mga elite na tauhan ay hindi man lamang naglakas loob na sumulong, dahil maaari lamang nilang panuurin na bukas ang kanilang mga mata. Marami sa kanila ang nababagabag. Hindi nila inaasahan na talagang masira ni Harvey ang mga paa ni Juliana at Hawk sa publiko. Ang mga mula sa ahensya ng peacekeeping ay lumapit. Ngunit nang makita nila ang mukha ni Harvey, mabilis silang tumingin sa ibaba at lumakad, na nagpapanggap na hindi nakikita ang anuman. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang tao ay magiging sapat pa rin upang pumili ng isang away sa isang tulad ni Harvey. Duda ako na ang dalawang iyon ay mag-abala sa amin muli anumang oras sa lalong madaling panahon. Liv at alamin, di ba? Nagkibit balikat si Harvey habang hindi niya pinansin ang mga nakatingin mula sa paligid niya. Sa halip, lumakad lang sila na pinanatili ang pagkakalmado. Gayunman, ang nangyari, ay ginagarantiyahan na si Harvey ay naging sentro ng pansin. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya kumilos ng walang pagsasaalang-alang sa batas, ngunit siya rin ay malinaw na hindi iginagalang sila sa pamamagitan ng paggawa nito sa harap ng publiko. Natatakot ako na hindi ka na maglalakad sa mga pintuang ito ngayon, Harvey. Nang malapit na sina Harvey at Alexei sa loob, lumabas ang pari upang hadlangan ang kanilang landas habang siya ay nakasuot ng buong puti. Nagkibit balikat lang si Harvey habang tinitingnan niya ang malamig na ekspresyon ng pari. Hindi ko inaasahan ng isang tao na may katayuan na maging maliit. Narito ka ba upang abalahin ako sa tungkod ng Jekyll din? Natigilan ang pari, ngunit nanatili siyang nagyayelo at buo. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa kung sino ang tama o mali tungkol sa Jekyll ngayon. Gayunpaman, kapwa sina Miss Juliana at Ginoong Hawk ay mga panauhin ng sagradong lugar, at nang ahas mong masira ang kanilang mga binti sa harap ng aming pintuan. Iyon ay isang direktang insulto. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita papayagan na pumasok ka ngayon. Sinabi ng pari na lahat na may paniniwala. Maraming mga pari na nakasuot ng puti sa likuran niya rin, at lahat sila ay tumingin kay Harvey na may nakatakdang galit. Malinaw na ang ginawa ni Harvey ngayon ay nasira ang reputasyon ng sagradong lugar.
Sa palagay mo ba ikaw ay mayor ng Grand City sa sandaling ikaw ay naging kinatawan? Sa palagay mo ay nasa itaas ka ng batas at maaari mong ipahiya ang aming mga bisita sa harap namin. Wala ka rito upang ipagdiwang ang kaarawan ng Hierophant, di ba? Narito ka upang maging sanhi ng problema. Umalis ka na. Lahat sila ay sumigaw kay Harvey. Malinaw na hindi siya tinanggap dito. Ngunit nanatili siyang kalmado habang patuloy silang sumulong sa kanya. Gayunpaman, ang kawalang interes sa kanyang mga mata ay naging sanhi ng kawalan ng pag-asa ng pari. Nakita niya ang paghamak at nonchalance sa kanyang mga mata. Lahat kayo ay hindi naiintindihan. Maaaring hindi ako ang pinuno ng Grand City ngayon, ngunit ako pa rin ang kinatawan. Mayroon bang lugar sa Grand City na hindi ko maaaring tapakan? Kahit na ang Hierophant mismo ay nagpadala sa akin ng isang paanyaya na lumapit sa kanyang piging, at ito ba ang antas ng paggalang na ipinakita mo? Gusto mo akong paalisin? Fine. Ipaharap sa aking mukha ang Hierophant. Gusto kong makita kung maglakas loob kang paalisin ako na kinatawan. Pagkatapos, itinuro ni Harvey ang gate at sinabing, tumabi ka. Wala kang awtoridad na harangan ang aking landas. Ang pari ay sumagot ng walang kabuluhan, sa kasamaang palad, ang iyong pamagat ay nangangahulugang wala sa akin. Kung sasabihin kong hindi ka papasok, hindi ka papasok. Marami sa mga elite mula sa sagradong lugar ang sumulong, silang lahat at humawak ng kanilang mga kaluban ng espada habang nakapokus sila ang kanilang mga mata kay Harvey. Malinaw na handa silang makipag-away sa kanya. Bago tumugon si Harvey, ang mga yapak ay sumigaw sa likuran niya. Pagkatapos, isang mahinahon ngunit malakas na boses ang dumating. Padre, ang ating kinatawan ay dapat dumalo sa piging ngayon. Lahat ay lumingon at tumingin sa bagong dating. Tumalikod din si Harvey, at naningkit ang kanyang mga mata nang makita niya ang dumating. Ito ay ang young master ng Rights of Walls Inc., isa sa nangungunang 10 pamilya, si Emery. Hindi pa sila nagkakilala ng harapan, ngunit naramdaman nila na matagal na silang nagkakilala sa bawat isa. Hindi inaasahan ni Harvey na magpakita si Emery, at suportado pa siya. Malinaw na kinikilala ng pari si Emery. Ang kanyang ekspresyon ay nagdilim habang tinanong niya, ano ang kahulugan nito, Ginoong Emery? Mula kailan pa ang nangungunang 10 pamilya ay may karapatang makagambala sa mga panloob na gawain ng Grand City? Napangiti si Emery nang mahina sa sinabi ng pari. Karaniwan na nagsasalita, ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, at ang 4 na mga haligi ay walang awtoridad na makialam sa mga gawain ng Grand City. Gayunpaman, dumating ako ngayon na nagdadala lamang ng kanilang tanging kalooban. Humakbang si Emery at malakas na inihayag. Ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, at ang 4 na pillars lahat ay hinirang na si Representative Harvey York bilang susunod na alkalde ng Grand City. Mula sa sandaling ito, tumayo tayo kasama niya. Nagkaroon lamang ng katahimikan sa sandaling inihayag ni Emery ang mga salitang iyon. Inisip ng lahat na magkakaroon ng isang showdown ngayon sa pagitan ni Wenzel at ng Hierophant. Ang paksyon ni Dan ay maaaring sumali. Tunay, ito ay isang Game of Thrones na ginawang tunay. Hindi inaasahan na si Emery ay biglang lilito at ipakita ang lahat ng mga ito sa isang nakakagulat na anunsyo. Lahat ng mga ito ay nadama ng isang panginginig na tumatakbo sa kanilang mga gulugod. Ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, at ang 4 na mga haligi. Si Harvey, na nabigyang katwiran na maging susunod na alkalde sa prinsipyo, ngayon ay walang dahilan na hindi maging isa. Nang makita ito ng pari, naisip niya na nangangarap siya. Si Dan, na hindi malayo sa malayo, ay nagyelo. Sa sandaling iyon, malinaw niyang napagtanto ang banta ni Harvey. Ang mga miyembro ng lahat ng 7 pamilya ay tumingin kay Harvey sa hindi paniniwala. Maging si Wenzel, nalalabas upang bigyan si Harvey ng isang kamay, huminto sa kaunting pagtataka. Walang maaaring pumihil dito. Hindi naisip na si Harvey ay itutulak sa gitnang yugto sa sandaling ito. Marami sa kanila ang maaaring naamoy ang bagyo sa pagtitipon. At ito ay magiging isang madugo. Habang ang iba ay natigilan pa rin sa pag-anunsyo, sumimangot si Harvey at binigyan ng tingin si Emery. Ginoong Emery, hindi ako naniniwala na tayo ay nagkasalubong sa isa't isa bago ito.
Bakit mo ako inaalok tulad ng isang sakripisyo na tulad nito? Ngumiti lang si Emery. Oh, walang espesyal na dahilan. Gayunpaman, ang mundo ay nasa gilid ng malaking pagbabago. Ang Grand City ay dapat na maging aming pinakamatatag na kalasag. Gayunpaman, dahil sa 7 pamilya na pumutok, ang Grand City ay naranggo na halos huli sa lahat ng mga sagradong lupain. Tumanggi kaming payagan ang pagtanggi na ito na magpatuloy. Iyon ang dahilan kung bakit nagkakaisa kaming inirerekomenda na maging mayor ka ng Grand City. Ito ay lehitimo, ayon sa batas, at alinsunod sa mga kombensyon. Meron anumang mga pagtutol, ang ekspresyon ni Emery ay naging isa sa panunukso. Kahit na tumutol ka dito, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi kami susuko sa puntong ito. Ang kailangan mo lang malaman ay kahit na ang mga tao ay maaaring gumawa ng mga hari. Ang mga salita ni Emery ay hindi malakas, ngunit ang lahat sa looban ay maririnig sila. Mas malalim ang pagkunot ni Harvey. Mula sa tono ni Emery, parang siya ay isang taong hindi makasarili, at kumikilos siya para sa higit na kabutihan at para sa bansa. Kung tumanggi si Harvey ngayon, magiging maliit ang pag-iisip niya, at maging marumi nito ang kanyang mamanahin magpakailanman. Ngunit kung tinanggap niya ito mismo dito at ngayon, lahat ng ginawa niya bago ito ay magmukhang premeditation at bahagi ng kanyang mga scheme. Sa madaling sabi, si Emery ay hindi gumagamit ng anumang mga scheme at sa halip ay dumating sa kanya ulo na binuksan. Kahit na ang isang tulad ni Harvey ay natagpuan ang kanyang sarili na nahuli sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar. Kabanata 7285. Ayon sa pamamahala ng Grand City, kung sino ang kinatawan ng magiging susunod na alkalde ng Grand City. Hindi ba ito kung paano mo pinamamahala ang maging alkalde pabalik noong araw? Hindi mo na ito itatanggi ngayon, ikaw ba? Lumingon si Emery upang tumingin kay Wenzel, na tumayo sa limelight. Naniniwala ako na dapat nating opisyal na pangalanan si Harvey bilang susunod na alkalde ngayon at sa mismong okasyon na ito. Kapag mayroon siyang pamagat ay malalaman ng Grand City ang kapayapaan. Wala nang mas mahalaga ngayon kaysa dito. Itinaas ni Emery ang kanyang mga bisig at sumigaw, binabati kita, Ginoong Harvey York. Binabati ko rin ang Grand City. Kabilang sa karamihan, marami sa mga kumakatawan sa nangungunang 10 pamilya at 5 nakatagong pamilya ay sumulong. Binabati kita, Ginoong Harvey. Binabati rin namin ang Grand City. Ang mga mata ni Wenzel ay naging matalim habang tinitigan niya si Harvey, sinusubukan upang matukoy kung na-orkestra ni Harvey ang lahat ng ito. Ang ekspresyon ni Harvey ay nanatiling kalmado, ngunit lihim siyang may sakit ng ulo. Ang sitwasyong ito ngayon ay isang nakakalito. Manahimik ka, Emery, galit ka ba? Sa wakas ay muling nakuha ng pari ang kanyang pag-iingat at umungol sa galit. Ang mga gawain ng Grand City ay mapapasya ng lungsod mismo. Ang pagpili ng susunod na alkalde ay namamalagi kay Mayor Wenzel at ang Hierophant mismo. Isang tagalabas na tulad mo sa palagay mo ay maaari mong makoronahan ang isang tao sa aming ngalan. Nagbabala ako sa iyo. Panuurin ang iyong dila. Kung hindi, magsisisi ka kung magpasya akong huwag pansinin ang reputasyon ng iyong pamilya. Ang pari ay kumalas sa kanyang kamay, at ang lahat ng mga pari na nakapalibot kay Harvey ay sumulong kay Emery. Ngumiti si Emery. Wala na siyang gawin, at lumitaw na ang mga numero mula sa karamihan upang protektahan siya agad. Kahit na hindi na mapigilan ni Dan. Humakbang siya kasama ang kanyang mga tauhan at tinanong ng malamig, ano ang lahat ng ito, Emery? Kaarawan ngayon ng Hierophant. Narito ka ba upang sirain ang pagdiriwang? Sa palagay mo ba talaga ang Grand City ay bahagi ng Walsing? Binabalaan kita. Balikan ang iyong mga salita, o bibigyan kita ng paliwanag sa ngalan ng Grand City. Iwinasiwas ni Dan ang kanyang kamay at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nagsimulang sumulong din. Mula sa kabaligtaran, lumapit si Clarion at ang kanyang sariling pangkat. Natigilan si Dan. Siya at si Emery ay hindi bababa sa may mga friendly na termino. Dapat silang magkaroon ng ilang tahimik na kasunduan sa ilang mga bagay. Masaya si Dan kung nais ni Emery na patay si Harvey, ngunit alam niya na mabuti si Harvey.
Paano kung pinamamahalaan ni Harvey na gumanti at gamitin ang pagkakataong ito upang aktwal na maging susunod na alkalde? Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito pinapayagan ni Dan na magpatuloy. Samantala, sumulong sina Lani at Veda at sumulyap kay Emery. Mangyaring itigil ang kalokohan na ito, Ginoong Emery. Nang makita ni Emery ang kanyang sarili na naging target ng lahat na naruroon, nanatiling kalmado siya. Nasa likuran niya ang kanyang mga kamay at mahinahon na sinabi, "Hindi ako eksaktong santo, ngunit may isang bagay na ipinagmamalaki ko ang aking sarili. Upang maging isang tao ng aking salita, dumating ako sa Grand City na may layunin at balak kong magtagumpay. Hindi sa banggitin ang aking pangunahing layunin ay upang maiwasan ang pagbagsak ng Grand City." Pagkatapos, tumagilid siya ng bahagya. O mas gusto mo ang Grand City na magulo pa sa kaguluhan, o marahil ang 7 pamilya ay nais na maging alkalde ng isang beses? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang kaguluhan. Tumigil sa pagsasabi ng walang katuturan, Emery. Sinabi ni Dan habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Dahil lamang sa pagsasalita mo sa ngalan ng nangungunang 10 pamilya ay hindi nangangahulugan na si Harvey ay magiging susunod na alkalde. Tumawa si Emery. Huwag kang mag-alala, Ginoong Dan. Kung ako ay sapat na matapang upang kumatawan sa lahat ng nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, at ang 4 na mga haligi upang suportahan si Ginoong Harvey, nangangahulugan ito na mayroon akong katapatan at ang paraan upang makita ito. Sapat na. Tapos na. Ang isang kalmado ngunit nag-uutos na boses ay umalangaw-ngaw. Ito ay labis na malakas na ang lahat ay hindi sinasadya na nais na bumaba sa kanilang mga tuhod. Pagkatapos, maraming mga numero ang lumitaw habang ang isang pulutong ay sumulong. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at nakita na ang lahat ng mga bodyguard ni Emery ay sinaktan ng malakas na aura. Nag-ubos sila ng dugo nang bumagsak sila sa lupa. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay nabaluktot sa paghihirap habang sila ay nagpupumiglas. Pagkatapos, 8 mga numero sa dilaw na mga damit ay lumitaw at napapalibutan ang parehong sina Harvey at Emery. Pagkatapos, lumitaw muli ang tinig ng lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puting balabal, hindi alam ang kanyang edad. Ang kanyang kagandahan ay hindi nagkakamali at isa sa biyaya at kapanahunan. May isang pulang marka sa pagitan ng kanyang mga noo, na ginagawa siyang misteryoso at nag-uutos. Ngayon ang tanging masayang araw na mayroon ako sa isang taon, at nang ahas kang guluhin ito. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Emery. Ito ang Hierophant. Sa sandaling siya ay lumitaw, ang lahat ay yumuko na ang kanilang mga ulo ay nakabitin ng mababa sa paggalang. Maging si Wenzel ay kailangang sumulong at tumango sa pagkilala. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Emery, ngunit yumuko siya, gayunpaman. Pagbati, Hierophant, sampal. Bago pa matapos si Emery, sinampal na ng Hierophant ang mukha ni Emery at pinutol siya. Gayunpaman, parang inaasahan niya ang reaksyon ng Hierophant, at nagpatuloy lang siya sa isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Kung nagagalit ka pa, mangyaring magpatuloy. Sampal. Ang Hierophant ay hindi magpapakita ng kahinahunan at muling sinampal siya. Sa oras na ito, sapat na malakas upang gawing mapaatras si Emery. Oo, nagpatuloy siyang ngumiti ng walang sama ng loob sa kanyang mukha. Sampal, sampal, sampal. Ang Hierophant ay simpleng humakbang pasulong at nagpatuloy na sinasampal si Emery. Sa aking masayang araw kasama ang napakaraming mga panauhin sa paligid, nang ahas kang pukawin ng mga bagay sa harap nilang lahat. Sa palagay mo ba ay hindi makitungo ang Grand City sa iyo, o maaari ka lamang lumakad ng buo sa akin? Magsalita ka. Hindi nagmamalasakit si Emery sa namamaganyang mukha. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, "Huminahon ka. Huwag magalit. Alam ko kung anong uri ka ng tao. Hindi ako maglakas loob na pukawin ang anumang bagay dito kahit gaano ako katapang. Ngunit, iyon ang mga panuntunan ng Grand City. Sa lahat ng mga taon na ito, ang kinatawan ay ang Young Master ng Grand City, at sa wakas maging alkalde. Ito ay nauna sa nakaraan at kasalukuyan. Hindi namin nais na makita ang Grand City na nahuhulog sa kaguluhan dahil lamang sa interes sa sarili at baguhin ang panuntunang iyon. Sumusumpa ako na hindi natin ito ginawa para sa ating sarili.
Ginagawa namin ito dahil ito ang aming tungkulin. Si Emery ay mukhang taos-puso nang sinabi niya iyon. Ang kanyang tono ay isa sa pagsusumit. Gayunpaman, nang makita ito ni Harvey, ang kanyang mga mata ay nagdilim ng pag-iingat. Para sa isang taong tulad ni Emery na maging mapagpakumbaba sa isang lugar na tulad nito. Nagsusumite ba talaga siya, o ito ay simpleng bahagi ng kanyang laro? O marahil, si Emery ay nagpapakita ng pagsusumit dahil marami pang makukuha. Samantala, ang ekspresyon ni Wenzel ay sa wakas ay bumalik sa normal matapos itong magbago ng ilang beses. Humakbang siya ng may ngiti, at isang desisyon ang nagawa. Si Harvey na maging susunod na alkalde ng Grand City ay magiging perpekto. Ilang oras na niyang isinasaalang-alang. Mas mabuti pa kung ikakasal si Harvey sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, nang nais na ni Wenzel na sumulong, ang Hierophant ay nagsalita ng malamig. Pag-interes sa sarili, mabuti sa publiko. Anong uri ng isang biro ito? Ang dahilan na ginagawa mo ang lahat ng ito ay maaari na maging kahihiyan ng Grand City, upang ang iyong tinatawag na nangungunang 10 pamilya ay maaaring tumayo sa itaas sa amin kahit isang beses. Mali ba ako? Well, pagbati, nagtagumpay ka, nasira ang pagdiriwang ng kaarawan ko. Masaya ka na ba ngayon? Tapos na ang bagay na ito. Para sa kapakanan ng taong iyon mula sa iyong pamilya, hindi ko kukunin ang iyong buhay ngayon. Ngunit lalabas ka na ngayon. Kung magsasalita ka ng isa pang salita, huwag mong asahan na ipakita ko sa iyo ang higit pang awa. Ang Hierophant ay iwinagayway ang kanyang kamay, at ang pari ay agad na gumawa ng isang hakbang at hinila ang longsword mula sa kaluban nito. Malinaw na ang Hierophant ay maggaganti anumang oras. Nang makita ito ni Emery, sumimangot siya. Matagal niya itong pinlano. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Hierophant ay hindi papayag sa pagiging lihaytimo ni Harvey o kung may karapatan siyang maging alkalde. Hindi siya makapaniwala na sa halip ay hinila niya agad ang kanyang espada. Napagtanto ni Emery na ang isang maling hakbang sa sandaling ito at ang isang buong digmaan ay sasabog sa pagitan ng kanilang dalawang panig. Hindi yun ang gusto niya. Matapos ang Hierophant na pinigilan si Emery, pinihit niya ang kanyang malamig na tingin kay Harvey, na hindi pa nagsalita. Harvey, mapagbigay ako na inanyayahan ka sa aking piging, ngunit sa halip ay nakipag-alyansa ka sa kanya upang magawa mo ito. Maging susunod na alkalde, hindi ko pinahihintulutan ang mga may ambisyon dito. Lumabas ka, pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata sa Hierophant bago biglang tumawa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon, at hindi ko pinaplano na guluhin ang iyong pagdiriwang. Hindi alintana, ngayon ang iyong kaarawan. Kung nais mo akong umalis, ako ay. Gamit nito, lumingon si Harvey at naghanda na umalis. Maaari ka nang umalis, ngunit iwanan ang iyong badge na nagpapakilala sa iyo bilang kinatawan sa likuran, biglang sinabi ni Dan. Kung hindi, gagamitin mo lang ito upang pukawin muli ang mga bagay. Ang Hierophant ay pinaliit din ang kanyang mga mata. Tama siya, iwanan ito. Huminto si Harvey bago lumingon at tumingin sa kanila. Maaari akong umalis, ngunit hindi ko maiiwan ang badge na ito. Kinita ko ito sa aking sariling mga kamao. Kung nais mo ito, may isang paraan lamang upang makuha ito. Talunin mo ako ng one-on-one sa isang opisyal na tunggalian. Kung hindi man, walang may karapatang alisin ang badge na ito. Mapang-akit, nagdilim ang ekspresyon ng Hierophant. Ito ay orihinal na kabilang sa Grand City. Hindi ka isa sa amin. Ano ang karapatan mo upang dalhin ito? Hindi ako sumusunod sa gayong pagtataksil. Mga gwardya, kunin niyo ito sa kanya at itapon siya. Pagkatapos, 8 mga pari ng dilaw na robe ang humakbang pasulong na may nakamamatay na hangarin sa kanilang mga mata. Ang pari ay sumimangot ng bahagya habang sinulyapan niya si Harvey, na parang iniisip niya ang isang bagay sa kanyang isipan. Hindi mo ba nakinig ang isang salita na sinabi ko? Hindi pinansin ni Harvey ang 8 pari sa dilaw na mga damit na papalapit sa kanya at binigyan lamang ang Hierophant ng isang mahinahon na titig. Kung nais mo ang aking badge, labanan mo ako. Ang mga nobodies na tinawag mo upang labanan ako ay walang silbi. Bakit hindi mo ito subukan? Naniniwala ako kung nais mong gawin ito, baka madali ako sa iyo at magpakita ng kabaitan.
Lahat ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Harvey habang tinitingnan siya sa kawalan ng paniniwala. Madali sa kanya, wala sa kabaitan, laban sa Hierophant. Si Harvey ay hindi nagbigay ng paggalang sa Hierophant. Kapag gusto niya ang kanyang badge, pinapahiya lang niya sila. Ang ekspresyon ng Hierophant ay naging malamig. Ano ang kahulugan nito? Sinusubukan mo bang maggawa sa entablado ng isang kudeta? Ngumiti si Harvey. Hindi mo ako maunawaan. Hindi ito na sinusubukan kong na magpakita sa entablado. Ito lamang ay naiwan ako ng walang pagpipilian. Inaasahan kong hindi mo ito tandaan. Ang kanyang mga salita ay maaaring walang magawa, ngunit ang tono ay napuno ng kawalang interes. Ang bawat salitang sinabi niya ay nakakahiya ng direkta sa Hierophant. Ang mga salita ni Emery ngayon ay talagang labis na masungit at malalim na pagputol at lubos na hindi mapapatawad, ngunit nakita ko ito sa sandaling binuksan niya ang kanyang bibig. Pinipilit niya akong maging kaaway ng Grand City. Ayaw kong gawin ang mga bagay na mahirap para sa lahat, kaya lalakad ako palayo. Ngunit ipinapalagay mo na natatakot ako at nais kong kumuha ng isang bagay na nararapat sa akin. Tumatanggi ako, at gusto ko maging taksil. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Hindi ba medyo marami? Nagdilim ang ekspresyon ni Emery matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa ni Harvey. Kung nais ni Harvey na isabutahe ang kanyang mga plano, ang pinakamahusay na pagkilos ay umalis. Kaya paano kung iniwan niya ang badge? Kahit na ang pinakadakilang bayani ay alam kung kailan umatras at labanan ang isa pang araw, kahit na kailangan niyang magdusa ng kahihiyan ngayon. Ngunit kapag gagamitin ni Emery ang kanyang pangalawang plano kapag nais na umalis si Harvey, bigla siyang pinili na pumunta sa ulo laban sa Hierophant. Ginawa nitong magalit si Emery, na parang hindi siya sigurado kung dapat niyang gawin ang kanyang pagkilos ngayon. Samantala, ang pag-aalala sa mukha ni Wenzel ay nawala, na pinalitan ng malalim na paghanga. Habang ang iba ay hindi nakikita sa pamamagitan ni Harvey, napagtanto ni Wenzel na ginagawa niya lamang ang gusto niya. Na nangangahulugang kay Harvey, ang mga scheme at laro ng lahat ay walang ibig sabihin sa kanya. Lahat ng ginawa niya ay maaaring makabuo sa 4 na salita. Depende sa kanyang kalooban. Siya ay kikilos kung siya ay nasa mabuting kalagayan o may isang bagay na naging maayos sa kanya, at walang makakapigil sa kanya. Kinu-question mo ba ang Hierophant? Nagsalita si Dan, malamig ang tono niya. Kung igiit mong hawakan ang badge na iyon at pinapanatili ang iyong pamagat bilang kinatawan, mas maunawaan mo na ang salita ng Hierophant ay batas sa Grand City. Nawala mo na ang pagiging karapat dapat na madala ang pamagat ng kinatawan matapos na salungatin siya. Iwanan ang badge at umalis. Tapusin ito bago pa ito maging mahirap pa. Ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Sumabat din si Emery. Kung sa palagay mo ito ay napakahirap, Ginoong Harvey, maaari mong piliing isuko ang badge. Ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, at ang 4 na mga haligi ay mauunawaan ang iyong kahinaan. Paano mahaharap sa isang tao ang presyon mula sa 7 pamilya ng Grand City? Si Emery ay gumagawa ng isang advance na natatanaw sa hinaharap bilang isang pag-urong. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang lahat ng mga mata ay nahulog muli kay Harvey. Nais ng lahat na makita kung ano ang pipiliin ng maalamat na kinatawan na si Harvey York na gawin sa isang mahalagang sandali. Sa ganitong sensitibong oras, ang isang solong salita o pagkilos ay maaaring magpasya sa kapalaran ng Grand City mismo. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, tumawa siya. Oh, Emery. Dan. Nais mo bang makita akong bukas na tumayo at subukang magnakaw ng posisyon ng alkalde o umurong pabalik na parang duwag? Kung pipiliin kong lumaban, kakailanganin kong makipaglaban sa 7 pamilya hanggang sa mapait na pagtatapos. Isang maling pagkilos at ako ay ganap na masisira. Kung pipiliin kong umatras, mawawala ng kinatawan ng Martial Arts Alliance, at ang Grand City ay wala na sa aking pag-aalala. Ngunit bakit ko pipiliin na maglakad sa landas na inilalagay mo para sa akin? Bakit ako pipili nun?
Gamit nito, gumalaw si Harvey sa bilis ng kisap mata at agad na lumitaw sa harap ni Wenzel. Pagkatapos, sa susunod na sandali, ang badge ng kinatawan ay nasa kamay na ni Wenzel. Ngumiti si Harvey. Ang tanging tao na maaaring pumili kung sino ang magiging Young Master ay si Mayor Wenzel. Ikaw, at ikaw. Wala sa inyo ang may karapatang gawin ito. Ang kanyang daliri ay itinuro muna sa Hierophant, pagkatapos ay kay Emery, at sa wakas kay Dan. Nais mong i-back up Dan, di ba? Ikaw naman Hierophant. Nais mong maging isang Young Master si Dan, di ba? Dan. Tumalikod si Harvey at itinuro sa lupa. Halika, kung gayon. Lumuhod at humingi, at sigurado ako na tuparin ni Mayor Wenzel ang iyong pangarap at gagawin kang kinatawan at ang Young Master ng Grand City. Luluhod ka ba, pagkatapos? Kahit na kung gaano karaming karanasan ng isang veterano na si Wenzel at kung paano maalalahanin ang Hierophant, alinman sa kanila ay hindi inaasahan na gumawa si Harvey ng gayong pagkilos. Nagawa niyang baguhin ang buong sitwasyon sa Grand City muli. Sa madaling sabi, ang lahat ng mga scheme na inilatag hanggang ngayon ay dinisenyo sa ilalim ng pag-aakalang nais ni Harvey na maging alkalde. Ngunit ngayon na si Harvey ay walang interes sa kapangyarihan, ang lahat ng kanilang mga scheme ay naging walang kahulugan sa isang iglap. Ang ekspresyon ni Dan ay nagsimulang magbago sa kabila ng pagiging brutal sa karamihan ng oras, ngunit hindi niya pinili na lumuhad sa huli. Dahil malinaw na alam niya na ang dahilan na pinamamahalaan niya upang makakuha ng suporta mula sa 7 pamilya, at tumayo siya laban kay Wenzel. At ang karamihan sa 7 pamilya ay pinili upang suportahan si Dan dahil nais nilang pigilan ang impluensya ni Wenzel at para sa kanilang sariling pakinabang. Sa sandaling lumuhad si Dan ay ang sandaling nawalan siya ng suporta. At pagdating ng sandaling iyon, ano ang magiging? Isang marionette, o isang puppet na kamay. Ang alikabok ay naayos sa puntong ito. Ang pagluhod ay hindi isang pagpipilian para sa kanya. At kung hindi siya lumuhod, ang mga grand design ng Hierophant ay babagsak. Na nangangahulugan na sa larong ito, may isang tagumpay lamang. Ito ay si Wenzel. Nang makita ni Harvey kung paano umunlad ang mga bagay, ngumiti siya at umalis. Hindi na ako makagambala sa mga gawain ng Grand City, at hindi ko na i-reclaim ang aking pamagat bilang kinatawan. Bibigyan kita sa lahat ng 3 buwan. Babalik ako sa loob ng 3 buwan upang makita kung naayos na ang lahat. Kung ang Grand City ay nananatiling hindi nagbabago, sisiguraduhin kong hindi na umiiral ang Grand City. Pagkatapos, pinaliit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Lumalakas na ang hangin. Uuwi na ako upang gumugol ng oras kasama ang aking asawa ngayon.